Hello mga kamaglalaway! At dahil nga super trending ito ngayon, ay gagawa tayo nitong ating Graham Bar negosyo recipe na talagang kinaguguluhan ito. Gumamit pala ako dito ng dalawang cream densada na naka-chill dito overnight. At dahil nga ibang brand yung ating nabili ay madali itong malusaw. Kaya dapat ang bibilhin nyo ay yung Angel. At naglagay din tayo dito ng isang all-purpose cream. Naka-chill din ito overnight. Dapat po talaga naka-chilled ha, hindi po yung naka-frozen. Magkaiba po yun. At gagamit nga tayo dito mga mi ng hand mixer. Ito yung ating gagamitin para maging double yung volume or size ng ating cream. Hindi din mangangalay inyong mga kamay kung ito ang inyong gagamitin. Ganito nga ang klase yung ating gagamiting lalagyan. At hindi na tayo naka-order ng isang lalagyan na nakikita natin. Bali maglalagay lang tayo dito ng ating mga Graham bar. Yung iba sinasawsaw pa ito sa tubig. Pero ako dinadirect ko na nilalagay dito. Pag maayos na natin na ilagay yung ating mga Graham ay pwede na nating ibuhos dito yung ating ginawang cream. Nasa sa inyo na kung gaano karami yung cream na inyong ilalagay. Dahil dito nakadepende yung kapal na gagawin yung Graham bar. Kaya sinasuggest ko sa inyo na dapat naka-double yung inyong cream. Maglalagay din ako dito ng mango at alam kong napakamahal nito ngayon. Kaya kung namamahalan kayo nito ay pwede kayong gumamit ng cream o. Papantayin lang natin ito ng konti at gaya din nung una at ile-layer din natin ito. At yan na nga ang ating mango flavor na Graham bar. Papatigasin lang natin ito sa freezer ng 2 to 3 hours. At meron din tayong ginawa dito sa maliit na tub, nasa 500 ml ito, at 2 pirasong Graham cracker. Pagkatapos yan, maglalagay din tayo dito ng cream. Parehas lang din ito yung paggawa natin nung una kanina. Kaya sa hindi pa nakakasubok na gumawa nito, huwag na kayo magdalawang isip pa. Kasi napakasarap naman talaga. At pwede mo pa itong pagkakitaan ngayon. Dahil patok na patok ito lalo na sa mga estudyante natin. Lalo na kung may tindahan ka o nasa kantin, pwede mo itong gawin. Kapag matigas na, ganito yung magiging itsura nito. Tapos, ikakat mo lang ito by bar. Mag-iingat lang tayo kasi masyadong matigas ito. Sa ganitong kahaba ay pwede mo itong ibenta ng 35 pesos. At atin lamang itong babalutin ng foil. Yung price naman natin ay nakadepende sa costing na inyong gagawin. Dahil hindi naman pare-pareho yung price ng bilihin sa ating mga lugar. Kaya magbabase ka na lang sa puhunan na nagamit mo at kung ilan yung nagawa mo. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.